Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Maaari po nating hanapin yung ating mga comfortable na place, upuan, yung mga hindi pa po nakaupo. And may we start this Sunday service with a smile. Pwede po bang lingunin natin yung ating mga katabi at bigyan ng isang warm smile? Sige po, ngitian at batiin po natin ang bawat isa. For how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. Amen? Masarap po na magkakasama tayo, mga magkakapatid, magkakapamilya, sa tahanan ng Diyos, nagkakaisang nagpupuri sa pangalan niya. Amen? Amen. Today is the first Sunday of the month. Ang bilis po ng panahon, August na po. Malapit na naman ang Burr month. Amen? At sa pagpapasimula po ng buwan na ito, may bago po tayong tema. Ang theme po natin for the month of August is Christ's humility is the answer. Manifesting servanthood. Matatagpuan po natin yan in John chapter 13, verses 14 to 15. Samahan niyo po akong basahin ang ating theme verse. Sabay-sabay po tayo. John chapter 13, verse 14. If then your Lord and Master have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Verse 15, next slide po, ang sabi po dyan, I have set you an example that you should do as I have done for you. Amen? Si Jesus po mismong nagsasalita dyan, si Jesus po mismong nagsabi, siya na Lord and Master, kinaya niya po o ginawa niya po, magpakumbaba, ginawa niya po yung isang mababang gawain, paglilinis ng paa, as a sign of humility, as a sign of service, paglilingkod, tayo din po na kanyang mga tagasunod, ine-encourage niya at inuutusan niya na gayahin yung example na binigay niya. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. Sige po, malakas na palakpak para sa Lord. Malakas na palakpak po ang deserve ng ating Panginoon. Amen. Sige po, darako po tayo sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ang akin pong ibabahagi ngayong umaga ay pinamagatang servanthood, following the footsteps of Jesus. Ang paglilingkod, ito po ay ine-encourage sa bawat isa sa atin. At dahil ito po ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay inaanyayahan, nagayahin po natin, sundan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na paglilingkod. Ang atin pong main text in Mark chapter 10 verse 45. Next slide, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Amen. In NIV version, sabi po doon, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, ang God the Son, si Jesus po, though He is God in nature, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At hindi lamang yon para ibigay ang kanyang buhay para po sa ating ikaliligtas. What an act of love. Amen. And what an act of service. Sige po, sa unang punto, ang sabi po dito, Jesus, the ultimate example of a servant. In John chapter 13, verses 12 to 17, ito po yung scenario na hinugasan po ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disciples. Ito po yung after the Last Supper, malapit na po siyang mawala dito sa mundo. Malapit na po siyang ipagkanulo, malapit na po siyang ipako sa krus. Ito po yung kanyang iniwang gawa at halimbawa, ang pagpapakita ng paglilingkod even sa kanyang mga alagad. So in verse 12, ang sabi po dito, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Verse 13, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am.
Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Verse 16, I tell you the truth, no servant is greater than the one who sent him. And verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Excuse me po. No? So yun po, si Jesus po mismo nagpakita ng magandang example, magandang halimbawa ng pagiging servant. Yung paghuhugas po ng paa, siguro po sa katawan natin, isa sa pinakamaruming bahagi ng katawan ay ang paa. Do you agree? Pag lumabas po tayo ng bahay, pag nakatsinelas lang, pagbalik, panigurado maghuhugas tayo. Amen po, lalo na kapag umuulan, maputik sa daan. Ang unang-una nating hinuhugasan, yung paa, hindi yung kamay o yung ulo. Kasi ang unang-unang nadudumihan, yung paa. Tama po, pag lumalabas tayo. So, the very fact that yung paa ay madumi at yun yung hinugasan ni Jesus, pagpapakita ng humility and servanthood. Hindi po siya nagdalawang isip na hugasan. Hindi niya sinabi na, ay madumi naman ito, pwede bang yung kamay na lang ang hugasan ko? It is an act of service and love. Actually, it is an act of love. Kasi po, lahat ng bagay nagagawa natin because of love. Yung pinakamahirap na bagay, hindi natin kayang gawin, pero kapag may pag-ibig sa atin, nagagawa natin. Amen. Do you agree with that? Yung taong pinakamahirap mahalin, hindi mo kayang mahalin kapag walang pagmamahal sa puso mo. Amen. But if there is love, nakakaya mong gawin ang mga bagay-bagay. Amen. So yung ginawa po ni Jesus na yon, it is an example, very best example for us to follow. Our key point here, Jesus, the King of Kings, took the role of a lowly servant. Bagamat siya ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, nagpakababa po siya. Actually, hindi lang nagpakababa, yung pinakamababa. Nung araw, nung mga panahon nila, ang pinakamababang uri ng tao ay ang servant. Amen, yung alipin. Actually, kahit naman ngayon, kapag servant, mas mababa kaysa sa amo. Tama po. Mababa. Pero kinuha po ni Jesus yung position na yon. He demonstrated that greatness in the kingdom is found in humility and service. Pinakita niya na yung bagay na ginawa niya ay isang dakilang bagay. Though humbling, though mababa, pero it is great. It is greatness in the kingdom. Now, imagine nyo po, parang ganito lang yan. Yung CEO ng isang malaking company. Siyempre, siya yung boss, siya yung may-ari. Taga-utos lang siya, tama po ba? Pero isipin nyo po, halimbawa, makita nyo po siyang nagwawalis, naglilinis sa CR ng company. Ano pong iisipin natin? Diba? Si Jesus parang ganun po yun eh. Siya po yung king, siya po yung Lord, siya po yung master. Siya po yung teacher nila, pero ginawa niya po yung mababang gawain. Pagpapakita ng kanyang humility and service. If Jesus our Lord could stoop to wash feet, we too must be willing to do even the humblest task in love. Lahat po ng pwede nating gawing paglilingkod, pwede po nating gawin bilang pagsunod sa halimbawa na pinakita ng ating Panginoong Hesus. But remember, when we do it with love. Kasi lahat ng ginagawa natin kung walang kalakip na pag-ibig, it is always in vain. It is always useless. Amen. Pangalawang punto po, serving others reflects Christ's love. Having seen the example of Jesus, at tayo'y gagawin din po natin, it reflects na yung pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po natin kayang gawin ang isang bagay kung walang pag-ibig sa atin. Amen.
Pero because of God's love, dahil tayo mismo naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya din po nating ibigay yung paglilingkod, maging sa ating kapwa, maging sa panambahan ng Diyos. In Galatians chapter 5 verse 13, next slide, ang sabi po dito, serve one another humbly in love. Ang key points po dito, serving other isn't just an action, but it's a reflection of God's love in us. Pinaglingkuran po natin ang ating kapwa, nagre-reflect yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil tayo mismo, nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. And it's not about being noticed. It's about being faithful. Ginagawa po natin yung mga bagay-bagay, yung paglilingkod sa ministry, paglilingkod sa ating kapwa, hindi dahil para tayo po ay mapansin, hindi dahil para tayo po ay mapapurihan, kundi ginagawa po natin yun dahil nais nating malugod ang Diyos. Nais nating bigyan ng papuri ang Diyos sa ating buhay. Amen po. Now, a very best example po kung kilala natin si Mother Teresa. Though never seeking fame, she became a symbol of Christ's love by serving the poorest of the poor. Nag-mission po kasi siya dun sa mga mahihirap na lugar. Pinaglingkuran niya, pinagsilbihan niya po yung mga mahihirap. Her life reminds us that small acts done with great love matter to God. Ang bawat ginagawa po natin, nakikita po yan ng Diyos. Hindi man mapansin ng kapatiran, or hindi man mapansin ni pastora, ang mahalaga, nakikita at napapansin po ng Lord. And that's our greatest reward, yung masabihan tayo ng Lord na napakahusay ng anak ko na to. Well done, my child. Well done, my good and faithful servant. Amen po. So, life application. How do we serve? Serve in your family. Serve in the church. Serve in the community where you belong. Pero lagi po nating tatandaan yung paglilingkod na yon, may kasamang cheerful heart, even if no one notices but God. Some examples lamang po, no, mga simple and practical ways on how we can serve our family. Paano po ba sa pamilya? Magulang, pinaghahanda yung pagkain ng anak, binibihisan yung anak. Kung maliliit pa. Kung malalaki naman na yung mga anak, binibihisan pa rin ng magulang. Pinagluluto pa rin ng magulang. How can we serve in the family? Siguro pwede naman na yung anak naman, ang magluto para sa magulang. Mag-alaga para sa magulang, lalo na kapag matanda na. Amen. Sila precious po, no? Lagi namin kinakausap. Pag matanda na si mami at si daddy, huwag niyong sisigaw-sigawan na. Alagaan niyo. Amen. Ganun lang po yun eh. Tayo bilang mga magulang, maliliit pa yung mga anak, inalagaan natin. And in turn, pag tayo na hindi na natin kayang alagaan yung sarili natin, may mga anak na mag-aalaga sa atin. Amen. What else? Or how else? Sa family, how can we show service or servanthood? Marahil may kapamilya tayo, kapatid, problemado, kailangan ng pakikinig. Or baka simpleng kailangan lang ng simpleng topic natin. Dito lang ako, kaya mo yan. Mga simpleng bagay po na mga ganon. In the church, how can we serve in the church? Naku, napakarami po. Napakarami pong ways para may paggamit ang ating buhay. Baka sabihin mo, naku, Sister Divine, wala kasi akong kakayahan. Tandaan po natin ang bawat isa sa atin binigyan ng Lord ng kakayanan para makapaglingkod sa Kanya in one way or another. Hindi ka man nagtuturo, hindi ka man kumakanta, pero maraming pagkakataon, maraming opportunity para mapaglingkuran ang Lord. Ang dami nating ministry. Panawagan po ba ito? Yan, may ushering ministry. Makakala nyo, wala lang naman kasi taga-check lang naman ang attendance, kamay-kamay lang naman, pero hindi nyo alam yung simpleng pagkamay na welcome, yung visitor, yung first-timer, babalik na encourage. Amen.
Naalala ko kung nung pinag-aaralan ko, nung dumating po kami ni Brother Joel sa JLDS, galing po kasi kami JL Taiwan. Pag-uwi ko, nauna po akong umuwi kay Brother Joel eh. Sa JL Muñoz po ako nag-commit. Kasi yung kaibigan ko doon nag-church. And then, nung dumating si Brother Joel sa JL Heritage Pasay po kami unang umattend before po kami nag-commit sa JLDS. Pagdating po namin, DS pa po noon, Doña Soledad, di pa siya Don Bosco. Doon pa po tayo sa kabilang church, sa kabilang building, malapit po sa harap ng Chatu. Pagdating po namin sa JLDS, nagsimula po ako sa ministry sa church, serving God as GK. Nanay G, tatandaan mo po. Actually, si Vince po ang sa GK noon. Tapos, tuwang-tuwa siya nung dumating ako kasi may makakasama daw siya. So, sa GK po ako nagsimula. Hanggang dumating si Nanay G, galing abroad, nagkasama po kami ni Nanay G sa GK. GK po kasi, gatekeeper or ushers, / follow-up. Tapos, after ng service, tagtitext po ako sa mga first-timers. Salamat po sa kasama po kasi ng GK yung follow-up. Salamat. Lala ko, ang ways of communication pa po noon, text pa. Hindi pa uso ang messenger. Although may Facebook na po noon, pero hindi pa siya ganun na naka-incorporate yung messenger niya. Kaya text. Piso-piso pag-send. Yan. Tapos ang cellphone noon, nalala ko yung keypad pa. Samsung yun eh. Nung nasira yung 3310 ko, yung Samsung yung sumunod, yung keypad pa. And I do it for God. Kasi ito yung way ng paglilingkod ko kay Lord. Te-text pa ako lagi. Pag midweek service, before mag-midweek, nagre-remind ako niyan. Send ng piso-pisong send. Kapatid, midweek service po natin ngayon. Send to all, send to many dun sa phone book. And I do it kung sumasablay man, pero as much as I can, gusto kong gawing regularly. Kasi yun yung paglilingkod ko sa Lord. At naalala ko, naaral ko to, naalala ko meron tayong isang kapatiran, kasama namin sa YAM. YAN pa po ako nun. Sabi niya, alam mo ate, nabibless ako at na-encourage, sabi niya. Kasi lagi kang nagtitext at lagi kang nag-encourage. Sabi niya, imbis na, sa call center po kasi siya nagtatrabaho at minsan, 12 hours yung duty niya. Siyempre, panggabi. Sabi niya, minsan tinatamad na ako, imbis na itutulog ko na lang. Pero dahil nagre-remind ka lagi na punta tayo Sunday service nga, dahil lagi kang nagre-remind na na-challenge ako, na-encourage ako na pumunta. Bis na itutulog ko, bis na kakatamaran ko, ay pupunta na lang ako dahil may nagre-remind. I mean, glory to God, hindi ko binubose na gano'n yung ginawa ko. Pero para makita natin na whatever we do, anumang ministry kinabibilangan natin o anumang simpleng bagay na ginagawa natin, we do it for God, natutuwa, nalulugod po ang Diyos at nabibless po ang mga tao. Ganun yung nagagawa. What if hindi ako nag-text at hindi siya na-encourage o hindi siya na-follow up, hindi na lang siya mag-church. Amen? But because we do our task, we do our job, we do our service to God, ginawa natin yun hindi para sa Kanya, kundi para sa Diyos, ganun po yung naging effect. Amen? Ito yung sinasabi ko para ang bawat isa sa atin makita natin na saan man po tayong ministry o wala man po tayo sa ministry, pero may ginagawa po tayong act of service para sa Diyos. Simpleng, siguro pag may pinaalala ang Diyos sa atin, ay, ba't wala na si ganitong kapatid? Makumusta nga, ma-text nga, ma-follow up nga. Amen. One day, nung nasa Aurora po kami, no, pinaalala siya ng Lord sa akin. Sabi niya, kumustahin mo nga si ganito. So, tinext ko po siya. Sabi ko, kumusta ka na? Asaan ka na ngayon? Nag-church ka pa ba o may ina-attendan ka pa bang church? Sabi ko sa kanya. Nag-reply siyang, sabi niya, di na po ako nakakapag-church, pero meron naman akong fina-follow na daily. Parang kasi online na po ngayon, online na nag-church or online na yung feeding. Sabi niya, meron naman, nafe-feed naman ako daily kasi meron akong fina-follow na motivation and nag-feed sa akin. Sabi ko, good naman na nafe-feed ka, pero iba pa rin yung nakakasalamuha ka ng kapwa mananampalataya. Sabi ko, open lang naman. Nasa Aurora pa po ako noon, wala pa po ako dito. Sabi ko, open lang naman ang pintuan ng JL Don Bosco para sa'yo. If anytime makadalaw ka doon, mas higit na matutuwa ang mga kapatiran doon. Sabi ko kasi wala pa po ako dito noon. Mas higit na matutuwa ang mga kapatiran doon kapag makita kang muli doon.
So, there are many ways for us to serve God, to use our gifts, to use our talents, to use whatever God has entrusted to us. Sa pagkanta, sa pagsayaw, anumang talento yan, even yung paglilinis ng church, even yung pananalangin. May pinaalala ang Diyos sa'yo na kapatiran, o may pinaalala ang Diyos sa'yo na tao, hindi man kapatiran, at pinag-pray mo, it is an act of service. It is a way of serving God in the church. The community. Nasa life application po kasi tayo, no? Paano po natin mapapakita yung paglilingkod sa community? Way back, yun nga po, nung nandito pa po kami dati at hindi pa umuwi sa Aurora, naalala ko may eye care ministry po tayo. Tapos meron po tayong program noon na Adopt a Family. May pamilya, every network po yun eh. May women, men, YAN, KKB. Bawat network, meron tayong inaalagaan na pamilya sa community. Adopt a Family, as in, every Sunday, every week, dinadalhan po natin ng mga groceries. At kasama nun, hindi lang basta madalhan ng grocery, kasama nun yung pagpa-follow up sa kanila, pag-encourage sa kanila, pag-pray para sa kanila. Nandun po yung support. Isa lamang po yun sa way para we can serve the community. Marami pa po. Paano pa po? Praying for someone. Wag na po tayong lumayo sa kapitbahay natin. Or lending a help. Ano mang tulong yan. Maliit o malaking tulong. Financial o hindi. Matugunan mo, mapaglingkuran mo yung kapitbahay, yung mga taong nangangailangan. It is an act of service in the community. Being patient and being kind. Minsan po kasi nagde-deteriorate yung values at nauubos yung kindness, yung goodness. Pag sa mga sasakyan, no, bihira na daw po yata yung nagbibigay ng upuan sa matanda. Pero mga simpleng ganon, if we do, tulungan mong tumawid yung matanda sa tawiran, or any small act of kindness, it's way of serving in the community. And if you do, you are serving God. Amen po. At marami pa pong mga bagay. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Paano pa po? Community prayer walk. Yan, yung lagi ko pong naririnig to kay Pastor Alex, no? Lumawak yung gawain sa Pampanga kasi kada paglabas niya ng kanyang bahay, bawat aapakan niya, Lord, lahat ng maapakan niya, I declare Jesus, pinapanalangin ko na yung mga tao sa lugar na ito ay makakilala sa iyo. Saan man siya mapunta. Why not make it also a habit? Sa bawat paglabas natin ng tahanan, sa bawat lugar na maapakan at mapuntahan natin, as way of serving God in that community, why not declare God's goodness sa lugar na yon? Simple act of prayer, kala natin wala lang, pero may nangyayari, may magagawa yung panalangin natin na yon. Sa bawat sige po, palakpakan natin ang Lord. O nasaan ka man, nasa kumpanya ka, nasa trabaho ka, unaware man yung boss mo, pero pinagpipray mo siya. Pinagpipray mo, Lord, palaguin mo ang kanyang negosyo, pagpalain mo siya, maging pagpapala siya. Hindi lang yung pagpalain mo siya para maging pagpapala siya sa akin, but let us make a way na tayo maging pagpapala sa kanya. Unknowingly, hindi man niya alam, pero he or she is being blessed because we are praying for her, for him, or for the company. Amen. Sa trabaho na kinalalagyan natin, sa school, kung tayo estudyante, pag-pray natin yung mga teachers natin, pag-pray natin yung mga kaklase natin, simple whisper of prayer is an act of service in the community and service also to God. Amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang Lord. Sabi po dito, key reminder, pagpapaalala sa atin, you don't need a position to have a purpose. Hindi porket wala kang posisyon ay wala ng kabuluhan. May posisyon o wala, mataas o hindi, you just need a heart that says, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, use me.
Alam niyo po, hindi naman hahanapin ng Diyos ang wala sa atin. Di naman niya tayo pipiliting maging worship leader kung wala namang tayong gift of that. Ang ibig lang sabihin, kung ano yung meron ka, kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa'yo, gamitin po natin para sa Diyos. Amen. Gamitin po natin para mapaglingkuran siya. Lagi pong na-example dito, no, yung tagalinis ng panambahan. Every time na mag-aayos siya ng upuan, maglinis siya sa church, nililay hands niya lagi yung mga upuan. Lord, ang bawat uupo dito, kada Sunday ay mapagpala, lumago bilang mananampalataya. And who knows, yung mga pinag-pray niyang tao na mga yon will soon become future pastor, future missionary, magagamit lalo para mas lalo pang mapalawak ang kingdom ng Lord. At naging kabahagi po siya doon. Amen. Naalala ko po muli, nagsimula po ako sa JL Taiwan. Dumating po ako sa Taiwan, sa company namin, sa ASUS po, no. 14 po yun na double deck sa dorm. 7 yata yung bakante. Doon sa room na puntahan ko, pagdating namin, may mga chocolate doon. Mga simple chocolate lang naman, nakalagay-lagay. Tapos, sabi nung ka-room namin, na JIL din, finance po siya doon sa ano. Sabi niya, alam niyo ba na hindi pa kayo dumadating ay pinagpipray ko na kayo. Tapos lagi siyang nag-aaya. Sama kayo sa Bible study, sama kayo sa church. At that time, marami pa po akong mga alibay noon. Sabi ko, maglalaba pa ako, ganyan. Sabi niya, papamasahian ko kayo. O kaya kapag hindi kami magkasabay, ibibili niya kami doon sa ano, kasi lagi siyang nauuna na, ibibili niya kami. Hanggang lagi siyang nagpa-follow up. Lagi siyang nagbibigay, naglalagay ng kung ano-ano. At to cut the story short, kaya ako na born again, nakapaglingkod sa Lord. I mean, kung wala po yung mga simple act of service na yon, wala pong Sister Divine na ginagamit ng Lord ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Amen. Kung wala pong Ate Dang, Sister Dang, hindi ko na po alam kung nasaan siya ngayon hindi ko siya mahanap sa Facebook. Pero yung mga simple act of prayer na ginawa niya, yung pag-encourage, kahit tinatanggihan namin, kahit inaayawan namin, hindi po siya napagod. Dahil alam niya pong yung ginagawa niya ay para sa Diyos at alam niya pong may kabuluhan. Amen. Sipin niyo, wala pa po kami doon, nililay hands na niya at pinagpipray na yung mga hihigaan namin na Lord, yung mga darating dito na mahihiga dito, sila po ay mabuborn again, sila po ay makakakilala sa'yo. And here I am, bunga ng kanyang panalangin at bunga ng kanyang act of service. At hindi lamang po ako, marami pa po. Tayo din po, mga simple act of service na ginagawa natin at gagawin natin para sa Diyos, magbubunga po yun. At maluluwalhati po ang Diyos. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Pangatlong punto po, serve God wholeheartedly. Paglingkuran po natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, for He deserves it. In Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Lagi po nating tatandaan, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Hindi para ma-please si pastora, hindi para matuwa ang mga kapatiran sa atin. Although bonus points po yun. Kapag na-bless sila, nakaka-bless ka naman sister, nakaka-bless ka naman brother, yung paglilingkod mo. Pero ang lagi nating tandaan, hindi para ma-please ang mga kapatiran na to, kundi ma-please ang Diyos. Amen. Hindi na po inaawit natin. At naiiyak ako, no? I just want to please you. I just want to love you. I just want to serve you. Pinaalala ng Lord sa akin, nagpa-flashback sa akin. Pag tumatayo po tayo for the glory of God and people are being blessed, sis, nakaka-bless naman, na-touch kami, na-encourage kami. And I say, glory to God. Pero kapag ako na lang at ang Lord, kausap ko na ang Lord, front, one-on-one. Sabi ko, Lord, na-bless sila. Pero ikaw, na-please ba kita? Kasi minsan, pag ginagawa natin, mga gampanin natin, aminin natin, marami po tayong mga pagkukulang.
We fall short, pero sabag at biyaya ng Lord, nagagamit pa rin po niya tayo. Pero pag humaharap na ako sa Lord, sabi ko, Lord, patawarin mo ko kung marami akong mga pagkukulang. Kasi after all, sa lahat po ng ginagawa natin para malugod siya. At alam po natin kung nalulugod ang Diyos sa mga ginagawa natin. Amen. Hindi po natin madadaya ang Lord. Maybe others are being blessed. Nakakatuwa ka naman. Ang sipag-sipag mo sa church, ginagawa mo to. Tutuwa sila sa atin. Pero ang tanong, natutuwa po ba ang Lord sa buhay natin at sa ginagawa natin? Ikaw at ang Diyos lamang nakakalam, kapatid. At ang very goal natin is to please God sa lahat ng ating ginagawa. Kasi we serve God and we do not serve man. Amen? Kaya habang inaawit po natin, Lord, yun kanina, I want to please you, Lord. Nawa, yun yung maging heartbeat natin. Yun yung maging motivation po natin. Naalala ko tuloy si Precious, no? Ang aming panganay na anak. Constant reminder po kami. Nagpapaalala po kami ni Brother Joel sa kanya. Kasi first time niya pong makapaglingkod sa Lord sa pamamagitan ng pagsayaw. At very excited po siya. Twice, sa isang buwan, 2 beses lang sila naka-schedule. Tama ba, Ate Janelle? 2 beses lang dapat. Pero kahit hindi siya naka-schedule, pupunta siya para mag-practice kasi gusto niya tumayo. Kung hindi man, sabi niya, kung may absent, di ako papalit. Pero kung hindi naman daw, nag-practice siya. Very, very eager siya. At natutuwa po siya. Every time na pumupunta siya, natutuwa siya kasi nagkukwento siya, may ka-close na siya, may BFF, may kaibigan. At natutuwa siya sa kanyang ginagawa. Pero sabi ko, anak, lagi mong tatandaan, ang lahat ng ginagawa mo yan para sa Lord. Hindi dahil may kaibigan ka doon, o hindi dahil nag-enjoy kang sumayaw, o hindi dahil may baon. Kasi pag mag-practice po kasi mahingi baon. Kaya pag walang baon, sisimangot. Kaya papalalanan ko. Lagi kong sinasabi sa'yo, di ba? May baon o wala, pupunta ka dahil ginagawa mo yan, gusto mong malugod ang Diyos sa'yo. Constant reminder sa bawat isa sa atin. Which is naiintindihan naman po niya at alam naman po niya. And we are so happy for that. Actually, na-review po kami ni Brother Joel kasi noong nagkaroon po ng workshop, tama po ba? Bago sila tatayo, pwedeng tumayo ay nagkaroon ng workshop and training. 1 month ba yun, ate? O 2 months? So nung nagtitraining, yun po kasi yung time na nagbabalak po kaming magbakasyon sa Aurora. At gustong-gusto din naman yung makapagbakasyon, makauwi. Kaya lang sumabay yung training. Sabi namin, paano yan? Saka ka na lang ulit mag-training kasi yearly naman yan, may pagkakataon naman mag-training. Malungkot siya, ayaw niya. Pero at the same time, gusto din naman niyang makauwi. Pero hindi naman po kami natuloy magbakasyon, kaya naipagpatuloy niya yung kanyang pagtitraining. At prior po ng kanilang rehearsal, may isang Saturday po kasi na puyat siya kasi contest po nila yon sa MTAP. Glory to God na umabot po sila sa regional level. Nagpunta po sila ng Shanghai Sheikh College. Madaling araw pa sila umalis at puwet na puwet. After ng contest nila, mga alauna na yata, sabi namin, huwag ka nang pumunta sa practice. Matulog ka na lang kasi puyat na nga po siya ng mga nakaraang araw. Pero gustong-gusto niya talaga. Di sige, pumunta siya. Tapos yung Saturday before ng actual na rehearsal, nag-training din po kasi sila ng pagtuturo, yung mga Sunday school teachers, little teachers. Nandito po siya, nilagnat po siya nandito. Paalis po siya sa bahay, hindi naman siya nilalagnat, pero nilagnat po siya dito. Pinauwi siya. Hindi na siya nakapag-practice dun sa para sa rehearsal. At kinagabihan, nagdideliryo po siya. Pag po kasi nagkasakit yan, medyo mababa ang pain tolerance niya. Konting sakit ay talagang siya. So kilala namin siya na kapag may nararamdaman, magtatagal talaga yan. Hindi siya gumagaling ng isang araw lang. At nung gabi na yon, pinainom ko na siya ng gamot kasi kinabukasan nga ayun na yung pinaka-rehearsal niya. Sabi namin, wag mo nang pilitin. Kung hindi ka makakatayo sa rehearsal, okay lang kasi natapos mo naman yung training at meron pa namang anniversary, mag-anniversary po tayo. Wag mo nang pilitin, pinainom ko ng gamot. Pero kung kaya mo naman bukas, di sige, mag-join ka. Pero alam niyo po yun, yung kagustuhan niya
na makapaglingkod sa Lord. Yung kagalakan niya na maibigay, yung maiala yung talento niya sa Lord. Sinasabi ko po to hindi dahil anak namin siya, no? Kundi nakita namin yung pagkilos ng Lord at nakita namin yung epekto kapag yung puso mo ay talagang gustong makapaglingkod sa Lord. Kasi kahit kami nga mismo na magulang ay na-rebuke kasi bakit ba pinipigilan nyo yung anak nyo na maglingkod? Pinainom ko siya ng gamot ng gabi, nagdideliryo po yun, nag-sleep talking at sleepwalking po yan pag may sakit. Bumangon yun na pumunta sa tapos naghihiyaw, nagsisigaw. So sabi ko, hindi na talaga ito makakasayaw. Pero umaga, very early pa yan po pag ayaw niyang nalilate, mapapractice man o dito sa umaga. Sabi niya, pag sinabi niyang 6 o'clock ang call time nila, dapat 6 o'clock nandito siya. Ganon po siya Ngayon, may sakit po siya. Pinainom ko lang ng gamot. Sabi ko, sige, kung gusto mo talagang sumayaw, di sige, pumunta ka. Pero dalhin ko na lang pinauna ko na po siya, dalhin ko na lang tong gamot mo mamaya. Painumin na lang ulit kita doon. Alam niyo po, pagdating niya dito, nung dumating na ako, papainumin ko sana ng gamot. Sabi niya, Mama, magaling na ako. Kasi nakita ng Lord yung kagalakan at kagustuhan niyang makapaglingkod sa Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. At nakita ko po talaga yung instant na paggaling niya. Kasi in-expect namin ni Brother Joel na ilang days pa ito maghihila-hilata. Kasi ganun po siya pag nagkakasakit. Pero yung puso po niya na makapaglingkod sa Lord, maibigay yung best niya, mapaglingkuran ng Lord. Pinagaling po siya ng Lord at ginamit po siya ng Lord. Amen. Sige po, the best clap of praise para sa Lord. Pero yun nga po, kaganang sinabi ko, it's always a constant reminder. Sabi ko, anak, pag may nagsasabi sa'yo, nakakatuwa ka naman, nakakabless ka naman pag sa'yo, lagi mong sasabihin, glory to God. At lagi mong isipin ang papuri ay hindi sa'yo, kundi para sa Diyos. Ang tanging layunin mo, kaya ka sumasayaw, para sa Diyos yan, hindi para sa'yo. Amen. And let it be a reminder to all of us, yun nga po, sa lahat ng ginagawa natin, pagtayo man dito sa harap, anumang ministry kinabibilangan natin, o anumang simple act na hindi nakikita ng tao, we are doing it for God. At kapag nalugod, natuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin, ang reward na hindi natin maipaliwanag, walang kasing sarap yung reward na manggagaling sa Diyos ang ating matatanggap. Amen. Amen. Sige po, next slide. Whatever we do, whether we are preaching, whether we are singing, whether we are cooking or sweeping, or whatever we do, anumang ministry yan, unnoticed man, maliit man na bagay yan, we do it all for the glory of God. Amen. Next po, because kaya natin ginagawa yan, because a servant's reward is in God's hands. Amen. Yung pagpapala, yung reward, ng pagiging tapat natin sa paglilingkod sa Diyos, nasa kamay po ng Diyos. Jesus promised honor not from man, hindi galing sa tao, but from the Father for those who serve Him. In Hebrews chapter 6, verse 10, ang sabi po dito, God is not unjust. He will not forget your work. Hindi po nakakaligtaan ng Diyos lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Hindi po, it is not left unnoticed. Bawat single act of service and of worship that we do for God, nakalista po yan sa Diyos. At alam po ng Diyos kung paano ka i-reward. Colossians chapter 3, 23 to 24, sabi po, it is the Lord Christ you are serving. Kaya ang encouragement po sa atin, God sees what others don't. Nakikita po ng Diyos. Hindi nakikita ng iba. Every quiet offering, anumang inaalay natin, pinagkakaloob natin sa Diyos. Every tearful prayer, nga po, pinapanalangin natin yung isang tao. Sabi ko nga po, ako at ang lahat sa atin ay bunga ng isang panalangin. Kapag wala pong mga nagtiyagang nanalangin para sa atin, wala po tayo ngayon sa kalagayan natin. Amen. Nakakapagpatuloy, nakakapaglingkod po tayo sa Diyos dahil may mga taong namuhunan ng panalangin para sa atin. Every late night act of service. Saan? Gabi na po, ang mga gabi na inaabot para lang makapag-practice, makapaglingkod sa Diyos. Maraming time ang sinasacrifice, pero it is not left unnoticed.
Alam po ng Diyos ang bawat sakripisyo na ginagawa natin. Anumang pagod, anumang hirap, anumang bagay na ginagawa po natin, it is written in heaven. Nanonotice po ng Lord yan. The God doesn't give out awards like humans, but He gives crowns that never fade. Crown po ang regalo natin, ang reward natin mula sa Diyos. Amen. And now, having known all of this, ano naman po yung magiging action? Ano naman po yung magiging response ng bawat isa sa atin? A call to action, live the servant life. Dahil ipinakita na po ng ating Panginoong Hesus ang halimbawa, isa pamuhay po natin ang buhay na isang naglilingkod. Naglilingkod sa kapwa, naglilingkod sa pamilya, naglilingkod sa church, higit sa lahat, naglilingkod sa Diyos. Amen. In Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po dito, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kapag inalay natin sa Diyos, lahat ng ating lakas, lahat ng ating kakayanan, it is our act of worship. Now, ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. Tanungin po natin ang sarili natin. What area is God calling you to serve in? Sa kapitbahay natin, sa pamilya natin, sa trabaho, sa school, or even in this church. Saang area ka, kapatid, tinatawag ng Diyos? Maybe, sabihin natin, wala po kasi akong time. Busy po kasi. Or hindi po kasi tutugma sa schedule. Alala ko po yung testimony ni Sister Marisa nung midweek, Pag dinesire mo at pag pinag-pray mo kay Lord, yung walang time na yan, or yung hindrance na yan, tatanggalin ng Lord. Amen. Sipin nyo, may trabaho, humingi ng pabor para bigyan ng time, para makapag-church. Nung una, hinaharangan, hinahadlangan, pero tinanggal yung naghahadlang. At eventually, yun na din yung nagpapaalala, di ba, pupunta ka pa sa church nyo. Amen. So, whatever it is, kapatid, wag na po muna nating isipin, ganito kasi. Ang isipin natin, sige Lord, saan mo ba ako gustong dalhin? Saan mo ba ako gustong gamitin? Saang area mo ba ako gustong makapaglingkod? O anong paraan, anong klase ng paglilingkod? Kagaya nga po ng nabanggit kanina, di ba? We have so many ways to serve. In our family, in our community, in our workplace, in our marketplace, sa paaralan, sa panambahan na ito. Panigurado, kapatid, meron at meron kang paglalagyan. At meron kang magagawa. Meron at meron kang kayang gawin. Meron at meron kang kayang ialay para sa Panginoon. Paglilingkod para sa Panginoon. And when God is pleased, kapag nalugod, natuwa ang Diyos sa buhay mo at sa paglilingkod mo, the reward is a crown that never lasts, that never fade. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Pangalawang challenge, pangalawang tanong sa ating sarili. Are you willing to put aside pride? Minsan po kasi yung pride, yung humahad lang para tayo'y makapaglingkod o para tayo'y magamit. Or sometimes yung fear. Hindi naman ako effective dyan o hindi ko naman kayang gawin yan. Or sometimes yung mga excuses. Marami tayong mga excuses. Pero laging may kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Amen. Now, this is the challenge. Willing po ba tayong gumawa ng isang hakbang para makapaglingkod sa Diyos? Amen. In our conclusion, alam niyo po, in ancient times, a
A servant was known by the towel on his shoulder. Kapag merong nakalagay na nakabalabal na towel o tuwalya dito sa kanilang balikat, yun po yung sign that they are a servant. Doon mo makikita, doon mo malalaman, servant to, lipin ito. But Jesus picked up the towel, not the throne. Kumuha po si Jesus ng towel, binalabal niya sa kanya as a sign of humility and being a servant. At ginawa niya po ang paglilingkod. Pinakita niya po ang halimbawa ng paglilingkod. The question is, are we willing to follow what Jesus did? Are we willing to follow the footsteps of Jesus? Ang tanong, what are you picking up? Is it a prestige or the towel of a servant? Nawa, ito po yung magiging tamang response ng bawat isa sa atin. Una po, magkaroon po tayo ng reflection. Where is God calling you to serve today? Kagaya ng tanong po kanina. Sige po, tanungin natin yung sarili natin. Saan mo ba ako, Lord, tinatawag para makapaglingkod ngayon? Ang statement po ay today, hindi bukas. Hindi sa susunod. Alala ko po nung sa Taiwan pa po kami, no? Contractual lang po kasi doon. People come and go. Kaya papalit-palit ang mga manggagawa doon. Pabago-bago. Kasi nga, kontrata lang. After 3 years, tapos ng contract, uuwi na ng Pinas. Mainam kung makakabalik. Pag hindi, hindi na. Ibang set of workers na naman. At ang laging panawagan, abang nandito ka, ipagamit mo ang buhay mo, ang lakas mo, ang talento mo sa Diyos. Ang iba, maraming mga dahilan. O saka na, hindi pa naman patapos yung kontrata ko. Or saka na, medyo marami pang OT ngayon, busy pa. Pero hanggang naubos yung saka na, natapos ang kontrata, hindi nakapaglingkod. Tayo po dito sa Pilipinas, wala namang kontrata, nandito po tayo, no? Pero, be reminded also, maiksi lamang po ang buhay and hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya hanggat nabubuhay ka ngayon, hanggat humihinga ka, now is the best time to ask yourself and to ask God, saan po ako pwedeng maglingkod, Lord? Pangalawa, let there be a heart of repentance. Kasi nga, may kanya-kanya po tayong selfishness. Yun nga, sabihin natin, sarili ko nga hindi ko mapaglingkuran, iba pa kaya? Or ako nga may sarili ding pangangailangan, uunahin ko pa ba yung pangangailangan ng iba? O nga, marami ding problema sa buhay, uunahin ko pa ba sila? Aminin natin o hindi, may mga pagkakataon na gano'n. Or sometimes, pride. Hindi na ako maglingkod kasi ganito naman. Or neglect in serving others or in serving God. Ito nga po yung sinasabi ko kanina, no? Pag ako na lamang at ang Lord, laging may evaluation. Na, Lord, kumusta naman ang klase ng paglilingkod ko sa'yo? Kumusta naman ang klase ng paghahanda ko sa bawat pagtayo ko, sa bawat paggamit mo sa akin? Nalugod ka ba? Natuwa ka ba? Alam niyo po, ang lagi kong prayer, no, bago ko tatayo, yung magturo po, lalo na pag may teaching, madali lang pong gawin yan. Pero yung matuwa ang Lord at makakilos ang Lord, di mo po madadaya yun eh. Di mo po pwedeng wala kang preparation at mag-expect ka ng something, miracle or pagkilos ng Diyos. At maraming beses po, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Minsan, you get used to it. Kapag lagi mo nang ginagawa, kulang na yung preparation mo. At ang laging tanong, natuwa ka ba, Lord? Napaglingkuran nga ba talaga kita sa totoong klase ng paglilingkod? At yun nga, habang inaawit po natin kanina, just to please you, I just want to please you. Sabi ko, Lord, turuan at tulungan mo ako, kami, kahabagan mo kami, na sa bawat ginagawa namin, ay ma-please ka namin. Hindi yung gagawin lang namin out of responsibility or obligation, or hindi yung dahil para lang matapos, para lang mairaos,
Oh, nakatayo na ako. Kapag paawit na ako, nakapagturo na ako, gawa ko na yung part ko. What's next? Pero ang bottom line, natuwa ba ang Lord? Nalugod ba ang Lord? Nag-glorify ba ang Lord? So nawa, lagi tayong mayroong point of realization na Lord, ito'y nagiging hadlang sa paglilingkod ko sa'yo. Nagkukulang ako, nagiging selfish ako, nagiging prideful, patawarin mo ako. At nawa, in response, syempre hindi po tayo perfect, pero God wants to see yung effort natin na sinisikap ko, Lord, na gawin ang best ko. Sinisikap ko, Lord, na malugod ka. At nawa ang maging response natin is we commit ourselves and we commit our lives to serve God. Now, as a practical application, ngayong linggo na to, and moving forward, simula sa araw na ito, mag-isip po tayo kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang, sino yung isang tao na yon that we will serve this week intentionally without expecting anything in return? Marami pong pwede nating paglingkuran. Maraming nilalagay ang Lord sa puso natin at sa isip natin. Paglingkuran mo si ganito. Or maaring tinatawag ka, kapatid ng Diyos, muli mong ipagamit ang buhay mo sa paglilingkod sa Kanya. Now is the best time to respond to God. Now is the best time to say, "Here I am, Lord, use me." Inaanyayaan ko pang bawat isa na tumayo. And as we reflect on this, before we sing a song of dedication, pwede po bang ang bawat isa itaas ang iyong kamay bilang pagsasabi sa Lord, "Here I am, Lord, send me." Yumuko po tayo, pumikit, at pwede po bang sumunod sa maikling panalangin na ito? Sabihin mo, kapatid, Lord, Lord, give us a servant's heart. give us a servant's heart. Teach us to follow your example, Teach us to follow your example, not seeking our own way, not seeking our own way, but seeking to love, but seeking to love, seeking to give, seeking to give, and seeking to serve like you did. and serve like you did. Use our hands. Use our hands. Use our time, Lord. Use our time, Lord, And use our hearts and use our hearts for the glory of your name. for the glory of your name. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. Sige po, habang nanatiling nakatas ang inyong mga kamay, awitin po natin tong awitin na ito as a sign of commitment to God na maging servant po tayo. Make this song your prayer. Sige po, umawit tayo sa Diyos. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Sige kapatid, let this be your prayer. And may the prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant. Sing it prayerfully. Ask God to make you as a servant. Make me a Hallelujah. servant, humble and meek. Yes, Lord. This is our prayer and our Lord, desire. let me lift up those who are weak and make Hallelujah. the prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me For the last time, a sing it to God. Make me a servant, Lord, today. Make me a servant today. For the
sing it. Make me a servant, Lord. Make Hallelujah. Yes, a Lord. servant. This is our prayer and desire. Humble Make and us humble. meek. Make us servant. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Hallelujah. Before we pray, kapatid, magkaroon ka lamang ng ilang sandali to offer once again and to dedicate your life to God. Magkaroon ng desire to serve Him. And to serve Him is not just being involved in the ministry. Marami pong paraan, maraming mga bagay na makapaglingkod tayo sa Diyos. At alam niyo po, nagkakaroon ng sense of fulfillment ang buhay natin. Nagkakaroon ng sense of purpose kapag ang buhay natin na ipagamit natin sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Let us pray, Lord, teach us to become humble servants, Lord, just like what you did. Kagaya ng isinet mong example, nawa kami po ay maging mga humble servants. That today, Lord, paalala ka po sa amin ng mga tao, ng mga pagkakataon, ng mga opportunity na kami po ay makapaglingkod. And teach us to desire to serve, Lord. Ayan mong ilagay mo sa puso namin, maglingkod sa aming kapwa, maglingkod sa panambahan na ito, maglingkod sa Diyos na Diyos at Hari ng mga hari. Sa bawat ginagawa po namin, Lord, hayaan mong ang kagalakan namin ay malugod ka. Ang kagalakan namin, Lord, ay matuwa ka sa amin. Hindi para mapansin ng iba, kundi para mabigyan ka ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Bless each and everyone, Lord, na naririto. Touch their lives, use their lives for your glory, Panginoon. Ano mang ministry ang kinabibilangan, let them be fruitful. Let them do it with love. Ano mang uri ng paglilingkod sa paglabas namin sa panambahan na ito, Panginoon, be it in our family, cause us to be humble servants, Lord. Kung mayroong mga sigalot o hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hayaan mong matuto po kaming magpakumbaba, manalangin. Matuto po kaming magkaisa at matuto po kaming maglingkod sa bawat isa. Bless your people, O God. And thank you for reminding us today to become faithful and humble servants. Dalangin ko, O Diyos, ang pagpapala mula sa iyong salita ay matanggap namin. Dalangin ko din sa bawat isa na naririto, may mga kanya-kanyang pangangailangan, O Diyos. But as they seek you first, inuna ka, hayaan mong lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay katugunin at katagpuin mo, O Diyos. Sino man, O Diyos, ang may sakit at karamdaman, let your healing touch be upon them. Let your miraculous healing hands be upon them, O God. We declare healing upon healing in Jesus' name. Sino man, O Diyos, ang naririto, may pangangailangan, financial. Lord, you are the God who provides. Ikaw po ang tumugon sa pangangailangan ng bawat anak mo na naririto. Sino man ang naririto, Panginoon, nagugulumihanan. May mga daladalang mga bigatin, problema, pagsubok, be it in the family, in the workplace, sa kapitbahay, sa relasyon, sa mga kaibigan, o kung sino man. Lord, you are the God of peace. Hayaan mong matugunan ang mga problema, masolusyonan, maayos ang mga sigalot na ito. In Jesus' name. At ano pa mang mga pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo.
katugunin mo po. Selyohan mo po, O Diyos, ang katugunan sa lahat ng aming panalangin. Selyohan mo po, O Diyos, ang magandang katuruan na ibinaba mo at hayaan mong mai-apply po namin sa aming buhay. Mapapurihan ka po namin sa aming buhay at sa aming paglilingkod. Sa iyo po namin, O Diyos, maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen.